Magtatanim tayo ng dwarf coconut. Samahan niyo ako. Tara na! Ang ganda talaga ng timing. Ayun na umaambon at uulan to ngayong araw na ito. Full moon today, June 20, 2024. Kaya patuloy tayo sa pagtatanim. Sabi nga, kung may itatanim, may aanihin. So magtatanim tayo ng niyog. Siyempre, kukopra tayo pagdating ng tamang panahon. Maybe 4, 5, 6 years from now. So, ngayon ay 2024. Maybe in 2029 or 2030. Sana buhay pa ako, no? Makakapagkopra na tayo sa ating itatanim na mga dwarf coconut. Sarap sa ulan. Kaya, bilisan na natin. Tara! Basal na vermicast. Haluin. Ayan o, hinahalo ko yung lupa. Basal. Dagdagan ng vermicast. Halo-halo. Itatanim na ere. Siyempre dapat nakatayo, no? Ibalik na natin ang hinukay na lupa. Siyempre, ididiin natin yung lupa habang dinadagdag natin. Dagdagan ng vermicast. Scatter. Huwag ng lupa. Kaya umuulan na. Mababasa na tayo. Ayan na. Isang dakot pa ng vermicast. Done. Ayan ang ulan. Kaya uwi muna ako. Mababasa na ako sa ulan. Nababasa na ito yung camera. Ayan na ang ating tinanim. O, diba? Salamat! I-update ko kayo kung ano ang kahahantungan sa pagtatanim ko ng dwarf coconut na ito after a month. Kung ito ba ay gumaganda ba yung kanyang pagtubo, gumaganda ba yung kanyang dahon, o kung ano man ang magiging positive improvement nito after a month, I will update you soon. Hope you learned something from this video. God bless! Sana may natutunan ka sa iyong panonood dito sa aking video. Kailangan sa planting season dapat rainy season, di ba? Kasi ang hirap naman na magtatanim tayo ng tag-init, edi malalanta, edi mamamatay. So kailangan ng halaman ang tubig para mabuhay. Parang tayo, kailangan din tayong uminom para tayo ay patuloy na mabubuhay sa araw-araw. And also, I hope you learn the importance of the vermicast. Ang vermicast kasi tinuturing niya na ina sa lahat ng mga pataba, the mother of all fertilizers. Ang vermicast
ay dumi ng vermi or dumi ng mga bulate. Yung bulating ginamit sa paggawa ng vermicast ay African Night Crawlers or ANC. Mahalaga sa organic farming ang paggamit siyempre ng organic fertilizers kasi ang organic fertilizer maganda ito para sa mga halaman at mas maganda rin ang epekto ng organic fertilizer dyan sa lupa at sa ating kapaligiran dahil ang mga synthetic or yung mga commercial or inorganic fertilizers nakakasira yan sa pangmatagalang gamit, nakakasira yan sa quality ng lupa dahil yun ay acidic. Ito hindi ko na ituturo yung paano magbutas, paano maghukay. Simple lang naman yun kung gaano kalalim, kung gaano kalawak yung hole na yan. Basic lang yan. No need na nga na ituro yan. Ang mahalaga, habang nanood ka kanina sa aking video, kung ano ba yung tip na iyong dapat na natutunan kanina.